that's why, nabanggit niya ito. To Psalm Ay, no, meron 91. pa. Request niya yan. No? If you say, the Lord is my refuge, make the most Bibidyo nga high your dwelling. Anong sabi? No harm will overtake you. Hindi ka mapapahama. No disaster will come near your tent. Hindi lalapit sa bahay mo ang mga disaster at calamity. For He will command. Bakit daw ganon? Dahil ba expert ka? Dahil ba superhero ka? Hindi. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Yun yung dahilan kung bakit merong proteksyon. Kasi mismo ang Diyos ang magkukuman. Proteksyonan mo yung tahanan na yan. Proteksyonan mo ang mga nakatira dyan. Bakit? Kasi ginagawa nilang ako ang kanilang refuge. Ako ang kanilang dwelling. At hindi ko sila hayaang mapahama. That is the main purpose why we dedicate. We thank God because it is God who made all things possible. Amen. Without God, alam niyo, every time siguro, kausap niyo naman siguro si Agnes, no? Mahilig tumawag, sabi niya, Nanay, wala akong kinakausap sa Pilipinas kundi pamilya ko at ikaw. Wala na kasi Ate Julia. No? Pero sabi niya, wala akong kinakausap. At alam ko, dahil yun ang sinasabi niya, iisa lang ang takbo lagi ng kanyang salita sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Amen. So kung yung may-ari, ang sinasabi niya ay para sa Panginoon. And therefore, binabalik niya para sa Panginoon. Ano na lang siya? Steward na lang siya. Tagapangasiwa. So when we say steward tayo, tagapangasiwa, hindi tayo ang may authority. No? Sino na ngayon ang may authority? Ang Diyos na. So, definitely, in the right sense, no, kagaya ni Michael at ni Esther, parang ang sabi niya, sila ate yung nag-a-administer ng bahay. So, definitely, hindi sila gagawa nang hindi alam ni Agnes. Tama ba yan, Michael? In the same way, kung ang recognition ni Agnes, hindi kanya yung bahay, kundi sa Panginoon, so hindi niya gagawin nang hindi sinasabihan ng Diyos. No. That is the reason why we dedicate. We recognize the ownership and we thank God for choosing us as steward. Binigyan tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng chance na yung mga pagpapalang yan, tayo ang maghawa. Hindi lahat ng tao may ganong pagpapala. Totoo po ba yun? No? Ang daming naghahangad. Yung iba, somehow, ang mabuti lang po kay Agnes ay lagi niyang nilulukbak yung nakaraan. Sabi niya, Nanay, di ba pumupunta ka pa sa bahay namin? Di ba, Nanay, alam mo kung ano nangyayari sa akin doon? Ano nangyayari sa amin doon? Kasi pupunta po kami doon sa inyong compound, nagtatago pa kami. Pagka sinusundo yan, nagtatagoan ka. Kasi papagalitan siya. Lagi niyang binabalikan yung nakaraan. And as she always look back, lagi niya sinasabi, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi Nanay, grabe ang Lord mag-bless. Ngayon, pinagpapala siyang mabuti. Pero ang puso niya is always returning to the Lord. Yeah. Kaya andito po tayo, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa buhay natin at sa buhay ni Agnes na nakashare tayo dun sa blessing na ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen? Amen. Pangatlo, ba't po tayo nagde-dedicate? Ay sapagkat we seek to honor God. Gusto nating i-honor ang Diyos. Bigyan siyang parangal na gusto nating ang lahat ng papuri, pagdakila. Although, Agnes was used, pero it will go right there. Lord, sa'yo lahat. Sa'yo lahat ang lahat ng bagay na aming tinatanggap. So, in this case, we dedicate everything because He owns us. He owns the property. He owns our possession. He owns our profession. Everything in us, walang atin. Lahat sa Kanya. Paano po natin malalaman niya? Nasa Romans chapter 11, verse 36. Sabi po dito sa Romans 11, actually, hindi ko pa ho nabanggit, kasamang dinededicate ay ang mga sasakyan. Ba't natin dinededicate? Kalayo, para wala'y maaksidente. Actually, no. Hindi lang po dahil sa hindi maaksidente. Kasi gusto naman natin safe, di ba? Pero ang number one reason, God owns every property. So, pati yung sasakyan, dinededicate natin. So, dahil dito, i-recognize natin siya. Sabi sa Romans chapter 11, verse 36, sabi po dito ni Pablo, from Him. For from Him. Galing daw sa Diyos. So, yung sinabi natin, why we dedicate? Because He is the Creator. From Him, galing sa Kanya. And then, ang sabi pa niya, and through Him. Sa pamamagitan ng Diyos. Saan tayo doon? Parang wala ano.
From me, through God. Walang ganun, ano? From God, through me. Wala rin. Ang sabi, from God, through God. And then, ano pa ang kasunod? And to Him, or to God, are all things. And then, to Him be the glory forever. Amen. That's the main point. Galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa Diyos. Ibig sabihin po, lahat ay nakasentro sa Diyos. Walang sa tao. Walang akin. Pwedeng sabihin natin, galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa akin. Hindi ba, no? Parang parang hindi yata magandang pakinggan. O pwede namang sabihin, galing sa akin, sa pamamagitan